yun. Galing sa office ko. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Senador Ronald Bato de la Rosa umamin na sa kanya galing ang kumalat na draft resolution para i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari. Posibleng pagtawid ng impeachment trial sa 20th Congress, kukwestiyonin ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. taus-puso ang layunin sa pagnanais na makipag-ayos sa pamilya Duterte ayon sa Malacanang. It's about dismissing. Ano naman yung that is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate sa Constitution. Mga nagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit na paglabag sa saligang batas kung madidismiss ang kaso sa pamamagitan ng isang Senate resolution. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi magiging sunod-sunura ng Senado sa Kamara sa anumang bagay. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng mga pahayag ng ilang kongresista sa issue ng pagpapaliban sa Senado ng pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ilang senador pa ang nagsalita kaugnay ng kumakalat na Senate resolution na umano ay layong i-dismiss ang impeachment case. Kabilang narito ang pag-amin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sa kanya galing ang draft ng nasabing resolution. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang reaksyon ni Senate President Francis Cheese Escudero sa mga buwelta ng mga kongresista sa kanya kaugnay ng pagkaantala sa impeachment trial? Monica, gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin na ayon yan sa kanilang pinaniniwala ang tamang proseso na naaayon sa batas. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng pahayag sa kanya ng mga kongresista. Partikular na ito sa pag-urong ng schedule ng Senado sa trial or impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Senador Escudero na kahit mahigit 2 buwang inupuan ng House of Representatives ang impeachment complaint, walang narinig ang Kamara sa anumang komentaryo mula sa Senado. Paliwanag ng Senate President, araw sa simula pa lang na walang magaganap at mangyayari sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng impeachment kung hindi sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. Ito'y lalo paanyat marami ang boto na kailangan para sumulong ang impeachment process. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Tumanggi naman si Escudero na magpahayag kung anong motibo ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment. Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila.
Tugon naman dito ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, huwag lumihi sa iba-ibang issues kundi sagutin na lang ni Senador Escudero ang usapin kaugnay ng antala sa impeachment. Partikular na kung kailan ang impeachment trial, bakit hindi sinisimulan at kung sino ang nagsabi na hindi dapat simulan. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. And we all know that kasi may independence po ang makabayan. Lalong-lalo na kahit sa minority po kami, may independence pa nga rin kami sa minorities. Ang pinupush po namin dito ay talagang matuloy ang impeachment trial. At yun kasi ang hindi natutuloy. At yun kasi ang hindi sinasagot ng tuwiran sa atin. Iginiit naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hangad nila ay speedy trial o agarang paglilitis para masimulan na ang pagtatalakay sa articles of impeachment. Dapat ang kailangan gawin sa panahon ngayon ay simulan ng Senado ang impeachment trial. Dahil kung ano man yung mga lapses na nakaraan, hindi pwedeng dagdagan lang ng dagdag na lapses sa bahagi din ng Senado. Samantala, ilan pang mga senador ang nagpahayag kaugnay ng kumakalat na draft ng Senate resolution na humihiling ng dismissal ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, wala itong natanggap na kopya ng naturang resolusyon kundi nabasa lang niya ang balita sa social media at sa mga mamamahayag. No one has approached me, no one has showed me anything. Except for yung discussions by SP sa schedule. Nagtatanong lang ako sa schedule. Sinabi naman ni Senador Jinggoy Estrada na nakita niya ang kopya ng resolusyon, ngunit itinanggi nitong sabihin kung kanino ito nagmula. Well, my first reaction was to consult my lawyers about it. Ay, marami na ng mga umuugong na histories na ito. Just confirmed this last Monday. Meron ng mga reso na umiikot. But I don't think may mapumira na. Ngunit matapos makuha ang reaksyon ng mga senador, nagsalita na rin si Senador Ronald Bato de la Rosa at inaming sa kanya nang galing ang resolusyon. Galing yun sa office ko. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Batay sa mga nakasaad sa naturang draft ng resolusyon, mahigit 100 araw na ang nakalipas nang isumite ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado. Ngunit hindi pa na isasagawa ang paglilitis na taliwas sa sinasabi ng saligang batas na trial shall forthwith proceed. Habang ginagarantiyahan rin ang konstitusyon na may karapatan ng lahat ng tao ng speedy disposition ng lahat ng mga kaso sa judicial, quasi-judicial o administrative bodies. Bukod dito, nakasulat sa resolusyon na batay sa Rule 44, Section 123 ng Senate Rules ay hindi pinahihintulutan ang pagtawid ng impeachment proceedings sa susunod na Kongreso. Monica, inihayag din ni Senador Bato de la Rosa na bukod sa Senate resolution na kanyang binubuo ay mayroon din siyang nakitang 3 pang mga draft ng kahalintulad na resolusyon na hindi niya naman masabi kung kani-kanino nang galing. Ngunit sinabi naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na kung ihahain ang naturang resolusyon ay aaksyonan, pagdedebatihan at pagbabotohan ito ng plenaryo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, kailan planong ihain ni Senator Bato de la Rosa ang resolusyon sa dismissal ng impeachment case at kumpiyansa ba siya na susuportahan ito ng mayorya? Monica, wala pang tiyak na PEDSA na ibinigay si Senador de la Rosa, ngunit sinabi nito na maaaring ngayong linggo o sa susunod ay ihahain niya ang resolusyon. Ang sabi niya lang ay may dinadagdag pa ng mga detalye doon sa resolusyon at ito ay kasalukuyan ng isinasapinal. Sinabi naman din ni De La Rosa na mayorya o yung
Sinabi ni De La Rosa na makakuha man ito ng suporta, hindi man ito makakuha ng suporta ng mayorya, ay kumpiyansa siya sa kanyang gagawing pagtayo kaugnay nga ng naturang issue. Hindi na nito tinukoy kung sino-sino o ilan yung mga senador na sumusuporta sa kanya, at sinabi lang nito na marami na ang mga ito. Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Paulit-ulit na iginigiit ng mga nagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na labag sa batas kung ma-dismiss ang kaso. Anila, posible lamang ito pagkatapos maisagawa ang paglilitis laban sa isang impeachable official. Labag din umano sa konstitusyon ng outright dismissal na impeachment case kahit hindi pa nagko-convene ang Senate Impeachment Court. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Hindi lubos maisip ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung papaano madidismiss ang impeachment case na inihain ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi pa nakapagsasagawa ng paglilitis. Ginawa nito ang pahayag matapos kumalat ang pagkakaroon umano ng isang draft ng Senate resolution para sa agarang dismissal ng reklamong impeachment. Ayon kay Congressman Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, labag sa saligang batas na i-dismiss ang kasong impeachment sa pamamagitan ng isang Senate resolution. It's about dismissing. That is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate sa Constitution. Mariin namang kinundena ng ilang makabayan bloc lawmakers ang mga posibleng pagtatangkang pigilan ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Hamon din ng mga ito sa mga senador, gampanan ang kanilang constitutional mandate. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Umaasa naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, isa ring House Prosecutor, na hindi totoo ang aligasyong may Senate resolution para sa outright dismissal ng impeachment case. Ayon sa kongresista, pag-abandona sa constitutional duty ng Senado ang outright dismissal ng reklamong impeachment. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, isa ring House Prosecutor, malinaw ang nakasaad sa ligang batas. Mandatory sa Senado ang pagsagawa ng impeachment trial at kasunod nito ang desisyon para sa acquittal o para sa conviction ng isang impeachable official. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdirig sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Sa investigasyon ng House panel, ibinatay ang ilang articles of impeachment na inihain sa Senado laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa susunod na linggo posibleng ilabas ang committee report kaugnay ng kanilang pagdinig. Kabilang narito ang posibleng rekomendasyong maghain ng kaukulang reklamo sa mga dawit sa mga aligasyon ng irregularidad. So we have to terminate. So we have to issue na ng mga committee report. So siguro by next week maglalabas na tayo ng mga committee report. Mayroong procedural lapses sa ginawang impeachment process. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte isang linggo bago ang inaasahang pagsimula ng paglilitis sa kanya. Samantala pinili ng Malacanang na huwag nang makialam sa usapin at ipaubayan na lamang ito sa Senado. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep
May mga nakitang lapses o pagkakamali si Vice President Sara Duterte sa proseso ng impeachment laban sa kanya. Kaya ayon sa Vice Presidente, plano nilang questionin kung naaayon ba ito sa saligang batas. Partikular na ang posibleng pagtawid ng paglilitis mula 19th Congress hanggang sa susunod na 20th Congress. Bukod dito, wala ng ibang detalye pang ibinigay si VP Sara sa kanyang kinahaharap na kaso. Aniya, pinipili na lang niyang ipaubaya ang sagot sa legal team na humahawak ng kaso. Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone, pero ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Samantala, nanindigan ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa Senado na ang lahat ng aksyon ukol dito. Sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. Aminado ang palasyo na maraming opinyon ang umiikot tungkol sa usapin ng impeachment, ngunit para sa Pangulo kailangang sundin ang tamang paraan anuman ang issue. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas at kung ano ang rule of law. Ngayon ay hinihintay ang magiging aksyon ng Senado at ang posibleng legal na hakbang mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling tahimik ang Pangulo sa issue ng impeachment ni VP Duterte. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukal sa kalooban at sinsero ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng rekonsilyasyon sa pamilya Duterte. Ito ang sagot ng Malacanang sa kritisismo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. May buwelta naman si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kay Mayor Baste sa pagkwestiyon sa kanyang appointment. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon, o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. Sincero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihing handang makipag-ayos sa pamilya Duterte at sa ibang tao. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo dahil sa anyay reconciliation na walang kondisyon. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, tila hindi nauunawaan ng alkalde ang tungkol sa sinabi ng Pangulo ukol sa pakikipagkasundo. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Una nang pinalutang ng kampo ng mga Duterte, partikular na ni Senator Bongo na maaari ang pakikipagkasundo kung pauuwiin mula sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinontra rin ng palasyo ang sinabi ni Mayor Baste na ang resulta ng katatapos na eleksyon ay nagpapakita umano ng kahinaan ng Pangulo. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero.
hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. Bumuelta naman si General Nicolas Torre III sa pagkwestiyon ng Davao City Mayor sa pagkakatalaga sa kanya bilang PNP chief. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, anong ranggo ng unang chief PNP at anong ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Nel Maribhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 11376 o panukalang 200 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage workers sa pribadong sektor. Sa botong 171-10, lusot sa plenaryo ng Kamara ang legislated daily wage increase sa plenaryo ng Kamara hapon ng Miyerkules, June 4. Nanawagan naman si House Deputy Speaker Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Democrito Mendoza sa mabilisang pag-convene ng Bicameral Conference Committee para sa panukala upang malagdaan din agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang maisabatas. Noon pang 2024 nang ipasa sa Senado ang 100 pesos na halaga ng aumento sa sahod. With 171 members voting in affirmative, 1 in negative, and 0 abstention, that the Chair declares House Bill number 11376, an act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Maraming salamat po. Aghan salamat. Tiniyak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na hindi maabuso ang kanyang kautusan sa mga pulis na paramihan ng huli o maaresto. Kasunod ito ng magpahayag ng pagkabahala ang Commission on Human Rights na ang nasabing utos ay posibleng lumabag sa batas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I hope you agree with me na most of the time pupunta ang tao sa pulis dahil agrabyado sila. Pag na-agrabyo sila, na-hold up sila, nasampal sila, nasaktan sila, anong reaksyon ng pulis? Eh di huhulihin yung nirereklamo nila. Yun talaga ang trabaho ng pulis eh. Pinawi ng Philippine National Police ang agam-agam ng Commission on Human Rights sa utos ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na paramihan ng maaaresto. Ayon kay General Torre, may check and balance sa aksyon ng mga pulis, lalo na't buhay naman ang aarestuhin ng mga ito. So, ibig sabihin, pwede nilang ireklamo ang mga pulis na aabuso dyan. Buhay silang magrereklamo. Hindi sila patay na ang nagrereklamo ay kanilang mga asawa. Okay? So, andyan ang IAS, nakakasiguro ang ating mga kababayan, meron kayong redress within the PNP. Sinabi pa nito na bahagi ng trabaho ng mga pulis ang pag-aresto sa mga lumalabag sa batas at tiniyak na mananagot naman ang sinumang pulis na aabuso sa kapangyarihan. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis. Pero ito ay dapat i-temper ng human rights. We respect human rights. Mas ayaw natin lalo na ang nananakit, ang nang-aagrabyo ay ang pulis. Dagdag ni General Torre, ito lamang ang paraan upang matiyak ang katahimikan at kaligtasan sa mga pamayanan. Iisa lang ang paraan para maging tahimik ang ating buhay dito, ang ating mga pamayanan. Alisin natin ang kriminal sa mga kalsada. Alisin natin ang mga kriminal sa ating mga community. Kaya yan ang gusto ko dyan.
pati yung mga maliliit na mga bagay-bagay na nakakasira ng imahe ng pulis, ng ating imahe ng ating community, hindi na po pwede yan. Nauna nang sinabi ng CHR na maaaring magresulta sa quantity over quality ang utos na paramihan ng aresto ni General Torre. Paalala ng CHR, hindi dapat maging basihan sa performance ng mga pulis ang dami ng nahuli. Napatunayan na ito noong nakaraang administrasyon kung saan sinasabing umabuso ang ilang pulis at lumabag sa karapatang pangtao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Quezon City Police District o QCPD na nagpositibo sa iligal na droga ang truck driver na sangkot sa aksidente sa Batasan, San Mateo Road noong May 28. Sumailalim sa alcohol breath analyzer test at drug test ang truck driver. Sa breath analyzer test na sinagawa ng Land Transportation Office o LTO, nagnegatibo ang driver sa alak. Ngunit sa drug test na sinagawa naman ng QCPD Forensic Unit, nagpositibo ito sa shabu. Kakasuhan ang driver dahil sa violation sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sa Quezon City Prosecutor's Office. Bukod pa ito sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to property na nauna nang isinampa laban sa kaniya. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, matapos matiyak ang pagkapanalo sa eleksyon, agad na nagpasalamat si Lee Jae-myung ng Democratic Party sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang victory speech, muli niyang inihayag ang kanyang mga planong gawin bilang bagong Pangulo ng South Korea. Ito ang balita ni Marvy Delfin. 저에게 맡기신 첫 번째 사명, 내란을 확실히 극복하고 국민을 겁박하는 군사 쿠데타는 없게 하는 일. Wakasan ang insurhensya at sugpuin ang anumang banta ng paggamit ng dahas sa politika. Ito ang unang misyon na gustong tutukan ng bagong Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung. Sa kanyang victory speech matapos manalo sa snap election, pinasalamatan ni Lee ang kanyang mga taga-suporta. Pinangako niya ang pagbabalik ng demokrasya sa bansa at ang pagpapanatili ng respeto at kooperasyon sa gitna ng naging hidwaan dahil sa gulo sa politika. 민주주의를 회복하고 민주공화정 그 공동체 안에서 우리 국민들이 주권자로서 존중받고 증오, 혐오가 아니라 인정하고 협력하면서 함께 살아가는 그런 세상을 만드는 것 반드시 그 사명에 따라서 지켜내겠습니다. Kasama sa pledge ng bagong Pangulo ang muling pagpapasigla sa ekonomiya ng bansa at ang pagpapabuti sa kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Nanawagan si Lee ng kapayapaan sa Korean Peninsula at muling binigyang diin ang pagkakaisa ng mga mamamayan. 우리를 지지하지 않은 그분들도 대한민국 국민들입니다. 입장이 다르고 생각이 다르고 다른 색깔의 옷을 잠시 입었을지라도 이제 우리는 모두 위대한 대한민국의 Sa kabila ng pagkapanalo, may nakabinbin pang kaso si Lee sa Korte Suprema kaugnay ng paglabag nito sa election law. Hindi pa malinaw kung ano ang mangyayari sakaling mahatulan ng guilty ang Pangulo kapag dininig na ng Korte ang kanyang kaso. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mahigit 200 bilanggo ang tumakas mula sa Malir Jail sa Karachi, Pakistan matapos ang lindol ng Martes ng madaling araw. Ayon sa pulisya, 80 na ang naibalik sa kulungan habang higit 130 pa ang pinaghahanap. Sa katakot na gumuho ang mga gusali, nagwala ang mga preso, winasak ang mga kandado at sinira ang mga bintana dahilan ng kaguluhan na ikinasawi ng isang bilanggo habang 2 gwardiya naman ang nasugatan. Patuloy ang investigasyon habang nagpoprotesta ang ilang pamilya sa labas ng kulungan dahil sa suspensyon ng dalaw. Kinumpirma ng Ukraine na ginamit ito ang 100,000 at 100 kilo ng papasabog para sirain ang underwater pillars ng Crimea Bridge na dinadaanan ng mga nagdadala ng supply para sa Russian forces. Ayon sa SBU, matagal na pinano ang operasyong ito at bahagi ito ng mga serye ng mga naunang pag-atake sa tulay noong 2022 at 2023. Bagamat itinanggi ng Russia ang pinsala, nananatiling tagumpay ito para sa Ukraine. Hinahanda na ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE ang pag-deport sa pamilya ng suspect sa Colorado Terror Act. Ito ang balita ni Lynn Perez. Today, the Department of Homeland Security and ICE are taking the family of suspected Boulder, Colorado terrorist and illegal alien Mohammed Solomon into ICE custody. Posibleng i-deport ngayong gabi ang asawa at 5 anak ni Mohammed Suliman, ang suspect sa naganap na terrorist attack sa Boulder, Colorado noong Linggo. Inaresto ng Immigration Law Enforcers or ICE ang asawa at 5 anak ni Suliman at iniimbestigahan sa posibleng pagkakasangkot sa Terrorist Act. 12 tao, kabilang ng 4 na lalaki at 4 na babae na may edad 52 hanggang 88 ang nasa ospital matapos magtamo ng mga sugat dahil sa insidente. Giit naman ng White House na patuloy na i-deport ng pamahalaan ng mga illegal aliens na nasa Estados Unidos. Under President Trump, the United States has zero tolerance for foreign visitors who support terrorism. Violators of U.S. law, including international students, will continue to face visa denial or revocation and deportation. And illegal alien criminals will continue to be arrested and deported from our country. Dumating sa US noong 2022 si Suliman at nag-expire ang tourist visa nito ng sumunod na taon. Nag-file siya ng asylum claim noong September 2022. Ayon sa affidavit na isinumite ng suspect sa pulis, inamin nitong 1 taon niyang pinaghandaan ng pag-atake at wala umanong kinalaman ng kanyang pamilya dito. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Inaabangan ng National Bureau of Investigation ang utos mula sa korte para sa magiging paraan ng pagdalo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa arraignment nito bukas sa Manila Regional Trial Court. Ayon pa sa NBI, may isang korte na sa Maynila ang nag-issue ng commitment order sa dating kongresista. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, ano ang magiging aksyon ng NBI kapag walang ibinigay na utos ang korte para sa naturang arraignment? Magandang hapon, Monica. Ayon nga sa National Bureau of Investigation, hanggat walang ibinababang utos ang korte ay dadalhin nila sa Manila Regional Trial Court si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. para nga sa arraignment nito. Bukas ng umaga nakatakdang dalhin sa Manila RTC ang dating kongresista para basahan ito ng sakdal. Pero kapag pinagbigyan ng korte ang motion na inihain ng legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, ay maaaring virtual na lamang ang maging paraan ng pagdalo nito. Pwede naman yun sa judiciary. Yes, hanggat wala kaming natatanggap na order from the court, kung ano yung usual, dadalin, yun dadalin.
Tiniyak din ng NBI na mahigpit ang seguridad na kanilang ipatutupad kung ito ay dadalhin sa korte. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, may isang korte na sa Maynila ang nag-issue ng commitment order kay Tevez. Alam nyo, different courts in Manila ang may hawak ng kaso. So baka mamaya yung isang court na yun na natanggap namin sa BJMP Manila, yung isa naman sa Bikutan. Pero sa ngayon ay naghihintay pa rin ang NBI para sa pinal na utos ng korte hinggil sa consolidation ng kaso nito. Being a former judge, nagagalit ako pag hindi ako sinusunod. Kung yung iba-ibang judge ay hindi sinunod ng aking warden, kawawa naman yung aking warden. So sabi ko, sige, hold mo muna yan, antayin natin ang final decision ng Manila courts marami para finally ma-determine namin o sa namin finally ita-turn over si Congressman Tevez. Monica, ayon pa nga kay Santiago ay naibalik na nila yung mga warrant of arrest na in-issue ng mga korte sa Maynila. At sinabi nga rin ng NBI Director na kahapon ay may bumiyahin na rin na NBI personnel para naman isauli ay yung mga warrant of arrest na in-issue galing naman sa Dumaguete. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Samantala, bumaba ang mga kaso ng cybercrime na naitala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ngayong taon. Kaugnay nito, patuloy naman ang pagpapaigting ng DICT sa mga polisiya upang lubos na matutukan ng online crimes. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. For this year, 2025, January to present, we have recorded 4,600 plus. Kung ikukumpara natin to last year, mas bumaba ngayon for about 33%. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga naitatalang cybercrime activities mula sa kulang 7,000 mula Enero hanggang Mayo noong nakaraang taon kumpara sa kaparehong mga buwan ngayong 2025. Ayon kay PNP-ACG, Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, hinigpitan ang isinasagawang cyber patrolling ng kanilang hanay upang mapigilan ang mga ganitong klase ng krimen. Anya, kadalasang inilalapit sa kanilang tanggapan ay ang online selling scam, investment scam, pati na rin ang phishing o voice phishing. Maging mapanuri tayo. I-verify talaga natin ang gusto. Kung yung kausap natin online is talagang tao ba yan or baka hindi na. Or totoo bang kausap yan o hindi? Samantala, bukod sa pag-iingat na dapat gawin ng publiko, tiniyak rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na gumagawa rin sila ng mga paraan upang pigilan ang mga ganitong insidente. Kasama na rito ang pagsasaayos ng kanilang polisiya. Ito'y upang makapagpalitan ng impormasyon ng kagawaran sa pagitan ng iba pang stakeholder upang mas mapabilis ang pag-track ng nangyayaring cybercrime lalo na pagdating sa financial scams. Again, privacy yung issue nila before. So ayusin namin yung regulation ng privacy na kapag in pursuit of lawful action or enforcement, dapat pwede yung sharing is fluid. So, gagawin po natin yung guidelines. Drop na po yan. Dagdag pa ng kalihim, ito'y alinsunod sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA of 2024. Nakikipagtulungan na kami sa TEDCO. Yan, pagka financial scam, immediately, siguro bigyan nyo kami ng yung operating guidelines, lalabas yung mga July. The full force will be present. Anya, ginagawa na rin ang paraan upang pigilan ang kakayahang makapag-send ng kahina-hinalang link sa pamamagitan ng text messages na nakakapanloko sa publiko. Tiniyak naman ng PNP-ACG, pati na rin DICT na hindi tumitigil ang kani-kaniyang organisasyon upang sugpuin ang mga ganitong klase ng modernong krimen. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na agahan ng pagtatanim kaysa sa karaniwang cropping calendar. Ito ay bilang paghahanda sa mga pag-ulan na dulot ng habagat at bagyo. Samantala, humihiling naman si Sugar Administrator Luis Ascona sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental ng Declaration of State of Emergency upang mapabilis ang procurement
ng mga gamot laban sa red striped soft-scale insect o RSSI matapos maiulat ang mga lugar na apektado ng peste. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sumulat si Administrator Ascona kay Governor Lacson na Province of Negros Occidental kasi yung area na yun, yung pinakamaraming affected. Highest area affected is concentrated in Maao and Victoria's Mill District, specifically in Bago City, Cadiz City, Manapla, and Victoria. Humihiling ng emergency powers ang Sugar Regulatory Administration o SRA upang agarang makontrol ang paglaganap ng red strip soft-scale insect o RSSI. Unang naitala ang presensya ng RSSI sa Northern Negros Occidental bandang katapusan ng Marso. Noong May 22, umabot sa 87 hektarya ang apektado at lumawak pa sa 255 hektarya pagdating ng May 28. Batay sa pinakabagong ulat ng Sugar Regulatory Administration noong May 30, umabot na sa 546.11 hectares ang lupang apektado ng RSSI. Nasalanta nito ang nasa 294 na tubuhan sa 46 na barangay sa loob lamang ng 2 araw. Ayon sa SRA, humigit kumulang 60% ng kabuuang supply ng asukal sa bansa ay nagmumula sa Negros Island. Kaya naman lubhang ikinababahala ang patuloy na pagkalat ng RSSI. Nag-request si Administrator na magkaroon ng state of emergency, declaration of state of emergency ang province, so that SRA can use yung money niya, 5.4 million, to do emergency procurement. Kasi kung walang declaration of state of emergency, pag mag-bidding sila, tagal. Ilang buwan yun naabutin bago makapag-procure. Paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, layon lamang ng emergency declaration ay ang mapabilis ang procurement ng gamot upang mapigilan din ang mabilis na pagkalat ng naturang peste. Pinakamabilis na tugon dito ay makakuha na agad ng gamot at mai-spray sa mga apektadong sugarcane. Yeah, so nababawasan yung kanyang juice na mapoproduce dahil nga hindi na siya lalaki. Diba? Napiprevent yung paglaki niya. So bumababa yung content ng juice. Tiniyak naman ng ahensya na hindi ito magiging dahilan para maapektuhan ang presyo ng asukal sa merkado maging ang produksyon nito. Samantala, kaugnay naman ng pagpasok ng habagat, may panawagan ng DA sa mga magsasaka na kung maaari ay agahan ang pagtatanim bilang paghahanda sa papasok na rainy season. Ang major effort din ng department is to convince the farmers to plant earlier than the usual cropping calendar natin. Hindi pa ganun kadami pero medyo marami na rin yung na-convince natin ng mga rice farmers to really plant ahead. Dagdag pa ni Asik Arnel, madalas na malakas ang bagyo tuwing bare months na talagang nakapipinsala sa pananim. Natayang umabot sa 600,000 metric tons ng palay ang nasisira, bunsod na kung minsan ay 4 hanggang 5 bagyo na pumapasok sa bansa. Kaya naman hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na agahan ang pagtatanim at sumunod sa climate adaptive cropping calendar upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na sa Metro Manila ang 5-minute response time sa mga humihingi ng tulong gamit ang 911 hotline. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi na kailangang hanapin sa istasyon ng mga pulis dahil gamit ang 911 hotline, pulis ang pupunta sa kanila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Hihilingin ng Philippine National Police ang suporta ng local government units sa pagsisimula ng implementasyon ng 5-minute response time sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ito ay para sa mas mabilis na pagresponde ng mga pulis sa anumang sitwasyon na itatawag ng publiko. I have already requested some of the mayors and I'm going to actually request Mayor Zamora as the chairman of the ARPOC NCR to support us on this project. Ang 911 is already available, diyan dadaan ang mga report ng ating mga kababayan
at yan ang magdi-dispatch ng ating mga responding unit sa baba. So, I would like to assure our mga kababayan na lahat ng inyong mga hinaing na iparating sa pulis using 911 will be attended to. Ayon kay General Torre, mula 5 minutes, target niyang mapababa pa sa 3 minuto ang response time ng mga pulis sa mga susunod na buwan. Naiutos na rin aniyan niya ito sa mga regional directors at district directors. The commanders are very receptive, na hiningi namin ang kanilang mga opinion at ang kanilang mga challenges kasi marami naman talagang challenges na lalabas yan. Available na ang pondo ng gobyerno, andyan na binigay na sa atin ang ating mga equipment na kailangan. It's just a matter of utilization and harmonizing everything so that everything will work like clockwork precision. At para mas maraming pulis ang nasa lansangan, sinabi ni General Torre na bubuwagin niya ang ilang police community precincts sa Metro Manila. Kung wala rin lang investigasyon diyan sa mga police boxes at saka mga precincts, I would rather have my policemen, our policemen, walk the streets, pound their beats, sakay sa patrol car, dala ng radyo, makinig. Dagdag ni General Torre, 8 oras na lang ang duty ng mga pulis sa Calacam, Maynila at iba pang urban centers para mas mapakinabangan ang mga ito. I will really impose the 8 hours duty sa ating kapulisan. Bakit? Kasi tao rin ang mga yan, hindi makina yan, at ayoko makakita ng pulis na tulog. Kasi pag ginawa natin itong current na 12 hours duty na sobra-sobra naman. Nauna nang sinabi ni Chief PNP na mas magiging productive ang mga pulis kung 8 oras lamang ang kanilang duty para mayroon silang sapat na pahinga para sa susunod na araw. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang mapapaso na ngayong araw ang reglementary period na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema ang petitioner laban sa bagong henerasyon ng BH Party List. Subalit ayon sa COMELEC, walang TRO na inisyu sa kanilang kataas-taasang hukuman. Batay sa nakuhang impormasyon ng UNTV News, walang naihaing petisyon sa Supreme Court na humihiling ng TRO. Kaugnay nito, posibleng sa susunod na mga araw ay mag-issue na ng final entry o judgment ng COMELEC at inaasahang mapoproklama na ang BH Party List bilang isa sa mga nanalo at nakakuha ng isang pwesto sa 20th Congress. Kinakailangan po namin ma-issue yan hanggang bukas upang tingnan natin kung kakailanganin magkaroon ng proklamasyon hanggang susunod na linggo naman kung wala man kami makukuha na restraining order mula sa Korte Suprema. Isasama na ng Commission on Elections sa voter registration sa darating na July 1 hanggang 11 ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Gagawin naman ang pilot test ng Register Anytime Project ng COMELEC sa National Capital Region. Ito ang balita ni Dante Amento. Magkakaroon dapat talaga ng registration sa buong Pilipinas kasama ang Bangsamoro sa July 1 to 11. Maglalabas ng isang resolusyon ang Commission on Elections o COMELEC para maisama na sa voter registration ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa July 1 hanggang 11. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, layo nito na makapagparehistro ang mga kabataan na edad 15 hanggang 17 at makaboto sa darating na sangguniang kabataan o SK election. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang disenfranchisement o mapagkakaitan sila sa kanilang karapatan sa pagboto. Pagka po hindi tayo nagparehistro sa Bangsamoro, na-realize natin na baka walang bumoto sa SK. Dagdag pa ni Garcia, lilinawin nila sa resolusyon na ang mga magpaparehistro ay boboto lamang para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ang boto lang nila ay para sa barangay and SK elections. Bakit po? Sapagkat ang Bangsamoro parliamentary election, sabi ng batas, ay continuation. Continuation po ito ng national and local elections. Samantala, gagawin na ng komisyon ang pilot test ng Register Anytime Project dito sa National Capital Region. Ang proyektong ito ay magbibigay pagkakataon sa publiko na makapagparehistro kahit gabi na.
Maglalagay ang COMELEC ng registration booth sa mga matataong lugar tulad sa mga paliparan o terminal sa NCR. Pipili lang po muna kami ng mga ilang lugar katulad sa PITX, hopefully, dyan po halimbawa sa PGH, sa lugar kung nasaan yung mga call centers, at the same time sa terminal ng bus din, and kung saan pa sa airport ay maglalagay po ang COMELEC na mula 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock in the morning ng registration booth. Target ng COMELEC na magkaroon ng 1 milyong magpapatala sa 11 araw na registration period. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit kalahati na ng ginagawang Davao City Bypass Road ang natatapos ng Department of Public Works and Highways. At kung magtutuloy-tuloy ang proyekto, inaasahang magagamit na ito ng publiko sa huling bahagi ng susunod na taon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. That is 45.5 stretch kilometer. So imagine 49 minutes, 45 kilometers yung bibiyahin mo. Ganun kabilis kasi sa loob ka nadadaan, bypass na to. Mula sa dating 1 oras at 44 na minutong biyahe mula Toril, Davao City papuntang Panabo City, inaasahang magiging 49 na minuto na lang ang magiging travel time ng mga motorista kung gagamit ng Davao City Bypass Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways Davao Region, target na maging operational ang proyekto sa huling bahagi ng 2026. Ang target namin dyan is end of July or August, mapag-meet na namin siya. So, ang aming completion na tinitingnan dito, maybe last quarter of 2026 and first quarter of 2027. Siguro operational na to. Lakip sa 45.5 km Davao City Bypass Road Construction Project ay ang 2.3 km mountain tunnel na itinuturing na longest tunnel sa bansa kapag ito ay natapos. Mapalad tayo, lalo-lalo na yung Davao City, kasi first ever to na magkakaroon tayo ng tunneling sa Pilipinas actually. Meron tayo sa Luzon pero ibang methodology yon. Blasting ang ginamit doon. Ito, using Japanese technology, pati yung mga equipment nila, materials, galing sa Japan talaga and supervised by our contractor na Japanese contractor, which is a known contractor in tunneling in Japan. Napakaganda nito, nagkaroon ng chance na may transfer yung Japanese technology. Alam na natin kung paano pala magawa ng tunnel using Japanese technology. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng toll bilang pansagot sa gastusin sa maintenance dahil mga pribadong sasakyan muna ang tinitingnang unang makadadaan. Sa kasalukuyan ay nasa 60% na ang proyekto at sa oras na matapos ito, inaasahang makatutulong ito sa nararanasang traffic congestion na ang dulot ay abala sa publiko. Ang Davao City Bypass Construction Project ay sa ilalim ng Build Better More program ng kasalukuyang administrasyon. Bukod sa tugon sa trapiko, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at makatutulong sa ekonomiya at turismo sa Mindanao. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kulang pa rin ang mga classroom sa Cebu Province para sa darating na pasukan. Sa Cagayan, nagsagawa naman ng diskwento caravan ng mga school supplies para mapakinabangan ng mga magbabalik eskwela. At sa Iloilo City, 12 oras na brownout ang mararanasan sa lungsod sa darating na linggo batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu, nasa 3,000 classrooms at pasilidad ang shortage sa darating na pasukan sa lalawigan. Ayon sa Department of Education Region 7, nagkaroon ng delays sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan dahil sa mga kalamidad gaya ng Bagyong Odette noong 2021. Gayon din ang COVID-19 pandemic na nagpatagal sa pondo ng konstruksyon ng mga classroom. Ang pinakadaghan og shortage of classroom ang ato ang Cebu Province, mga around I think 3,000 or more classrooms sa Cebu Province. There is an instruction from the office of the secretary nga kinahanglan mahibaw-an gyud tanang schools
pila gyud need sa repair, pila gyud need sa classroom. Sa Cagayan, naglunsad kaninang umaga ng diskwento caravan ng mga school supplies ang Department of Trade and Industry o DTI Region 2 sa Poblasyon 2, Bayan ng Tuaw. Nasa 50% ang discount sa presyo ng mga school supplies, grocery items, hygiene product at iba pang pangunahing bilihin para sa nalalapit na pasukan. Tatagal ang diskwento caravan hanggang bukas, June 5. Ayon sa ahensya, layo ng diskwento caravan na makatulong sa mga pamilya na makabili ng mga gamit sa paaralan sa abot kayang presyo at suportahan ang mga lokal na negosyante. At sa Iloilo City, magpapatupad ng 12 oras na power interruption sa lungsod sa araw ng Linggo, June 8. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ito ng alas 5 ng umaga at tatagal hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ang Mandurriao, Mobile and Mega World substations. Bunsod ito ng pagpapatuloy ng upgrading ng mga kailangang isaayos sa Iloilo substation. Nangako naman ng NGCP na sisikapin nilang maibalik agad ang supply ng kuryente ng mas maaga kaysa sa itinakdang schedule. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang maging bahagi ng eGov mobile application ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa Department of Information and Communications, nakipagpulong na sila sa Metropolitan Manila Development Authority ukol sa integration ng NCAP sa eGov app. Ibig sabihin, maaari na makita ang violation at bayaran ng multa ng driver sa mismong online application. Sang-ayon si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na huwag madaliin ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nailahad ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga issues sa pagpapatupad ng PUV modernization. Kabilang narito ang issue sa pag-operate ng isang kooperatiba at kakayanan sa pagpapabayad ng utang. Pero nung binanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, positibo naman po ang response ng ating Pangulo at ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Sinimulan na ng Office of the Civil Defense ang paghahanda sa mga posibleng sakunang maaaring idulot ng mga pag-ulan. Simula na rin ang OCD sa Philippine Atmospheric sumulat na rin ang OCD sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA upang mas mapag-aralan pa ang weather systems ng bansa. Ito ang balita ni Benedict Samson. And we also made several coordinations with different institutions to be prepared for yung mga ganyan, injured, evacuation, etc. Ngayong opisyal nang idineklara ang rainy season, pinaghahandaan na ng Office of Civil Defense ang koordinasyon sa kanilang regional offices at mga local disaster risk reduction and management. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Noel Bendijo, sa kasalukuyan ay sa post-disaster na nagagamit ang pondo ng DRRM para sa reconstruction, rehabilitation, relief operations at iba pa. At kung magiging isang ganap na batas ang Imminent Disaster Act, bago pa man tumama ang isang sakuna gaya ng bagyo, makapagre-release na ng pondo ang pamahalaan para sa gagawing pre-disaster preparations. It embraces the concept of anticipatory action. When we say anticipatory action, it's specific to a disaster. Ano ang pwedeng gawin? Any action that can reduce damage, save lives, livelihood. Isa pa sa nais ng OCD ay ang pagkakaroon ng Ligtas Pinoy Centers Act na kung saan magpapatayo ng matatag na evacuation centers sa bansa. Now, going long term, recently we passed the Ligtas Pinoy Centers Act. It will create evacuation centers which are more disaster resilient, can withstand wind speeds of 300 kilometers per hour, a magnitude 8.0 earthquake. Samantala, sumulat ang OCD sa State Weather Station na PAGASA at hiniling na mas mapag-aralan pa ang shear line at intertropical convergence zone.
Ayon sa OCD, matinding pagbaha ang naidulot ng shoreline sa Palawan at ITCC naman sa Mindanao. Kasi ang napapansin natin, wherever these weather systems are, hindi kagaya ng bagyo na gumagalaw, itong weather system na to naka-stationary eh. So yung naibubuhos niyang ulan na tubig ay nakakonsentrate sa isang lugar, kung kaya't grabe yung pagtaas ng water level. So all of these are kumbaga exploratory from a science perspective. So Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ideklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan, sinimula na rin ang paghahanda ng mga residente sa mga ilang bahaing lugar sa Bulacan. Kasabay nito, nagpaalala ang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga dapat gawin upang maiwasan ang anumang disgrasya, lalo na kapag nagsimula na ang pagtaas ng tubig baha. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ngayon po, yung pong high tide, naiipon po sa bukid. Ka-level na po kasi kami ng bukid, kaya pati po yung aming bahay meron sa loob. Ngayon po, ang pinangangambahan po namin, pagdating po ng tag-ulan, tataas na naman po ang tubig. Hanggang dito po yan. Ng dibdib, minsan hanggang leeg. Taon-taon na lang sa tuwing sasapit ang tag-ulan, isa ang bayan ng Kalumpit sa mga lugar sa Bulacan na nakararanas ng pagbaha. Tulad na lang sa barangay ni Aling Valeria Alipio na kadalasan umaabot ng lagpas tao ang baha, lalo na't may bagyo at sinabayan pa ng high tide. Kaya naman ngayon pa lang ay naghahanda na sila para sa inaasahang pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Meron po akong rep na sa taas, mga Durabox na sa taas, TV na sa taas. Pinagtataas na po namin yung saksakan. Baka po abutin makakadisgrasya. Sinimulan na rin ni Aling Valeria na mamili at mag-stock ng pagkain at panglusong sa baha. Bigas po ang una-una namin binibili para po, minsan kahit sardinas lang, tuyo, ganyan. Sa Lexber Home Subdivision sa Prio Cuscosa, inabisuan naman ng presidente ng subdivision ang mga residente na may problema sa mga bubong na ayusin na at maglagay na rin ng gulong at bato nang hindi natangayin ng malakas na hangin pag may bagyo. Naglilinis kami ng aming mga kapaligiran para ma-avoid yung mga nagkalat na basura. At the same time, yun nga, alam naman namin na catch basin ng aming lugar, tinataas namin yung aming mga gamit sa mataas na parte ng bahay para hindi abutin ng baha. At the same time, sa bubong, naglalagay kami ng pabigat. At the same time, nilalagyan din namin silan para wag tumulo at wag liparin ang aming mga bubong. Samantala, nagbigay naman ng payo ang Bulacan PDRRMO hinggil sa mga dapat gawin in case of emergency. Sa pagbaha ba ganito, meron tayo pinipromote dito na talaga magkaroon ng go bag. Yung go bag kasi yung pinaka-waterproof na bag mo, na preferably plastic, na malalagyan ng unang-una yung documents needed mo, yung mga first aid kits mo na nandyan, tsaka yung first day survival mo. And yung tubig, first aid, yung mga para sa mga sugat na pwedeng mangyari, yung sa ating survival kit, yung mga pwedeng rope natin, yung flashlight na nandyan din, and siyempre katulad na rin ng iyong mga documents na needed. So kinakailangan na rin to, required sana to sa mga bahay-bahay na unang-unang pangangailangan. Itong go bag din na natin, na design din natin na unang-una pwede rin itong salbabida. Yung mga outlet natin na mabababa. Kung alam natin na mababa yung kinalagyan, so kung may time pa sila, maipalipat nila the belt. Bilang paghahanda naman ng Bulacan PDRRMC, naglagay ito ng mga CCTV camera sa mga ilog at maging sa mga coastal areas at panukat sa water level sa lugar para madali nitong mamonitor ang pagtaas ng tubig. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming binahahalagahan. Nagkasundo na ang Pilipinas at ang South Korea para sa pagbili ng 12 FA-50 fighter jets. Ayon sa defense industry ng South Korea, ang Korea Aerospace Industries lumagda sa kasunduan ng isang opisyal ng Department of National Defense ng Pilipinas. Nagkakahalaga ng nasa $700 million ang 12 fighter jets at target itong ma-deliver sa Pilipinas hanggang sa 2030. Inaprubahan na ng Commission on Appointments ngayong Miyerkules
ang pagkakatalaga kay Vince Dizon bilang kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Ito'y matapos i-endorso ng bicameral body ng Committee on Transportation ang ad interim appointment ng kalihim. Agad namang inaprubahan ni Senate President Chis Escudero ang naging motion para pagtibayin ang pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon. Nandito ko ngayon sa City of Smiles, Bacolod City. Pero hindi nyo ba na itatanong bakit po tinawag na City of Smiles ang Bacolod City? Alam nyo, may malalim na kwento tungkol dyan. Alamin po natin. Para sa akin po kasi yung mga tao dito palangiti po. Masayahin ng mga tao. Everyday ang mga tao galagaw, sige smile. Labo na siya gurang gintawag Baco Aids ng City of Smile. Noong 1980s, tinamaan ng krisis ang Bacolod. Bumagsak ang sugar industry at marami ang nawalan ng trabaho. Imbes na sumuko, gumawa sila ng festival ng mga ngiti. Diyan ipinanganak ang Mascara Festival. Ayon sa University of Kansas study, ang simpleng ngiti kahit pilit, nakakababa ng heart rate at stress levels. Kapag ngumiti ka, nag-a-activate ang reward centers ng utak. Kaya kahit pilit, mas bumababa ang cortisol o yung stress hormone. Kaya sa Bacolod, hindi lang basta aliw ang maskara. Proven stress relief pa yan para sa locals at bisita. Kaya pag nandito ka sa Bacolod, huwag pong tinitipid ang inyong mga ngiti. Good vibes na, scientifically healthy pa. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Oras pa ba? O 6:47 pa lang, maaga pa. Pwede pang Marami ka pa babatiin. Hindi, babatiatin yung ating cameraman, itong nasa crane. Si Jojo, birthday niya kahapon, nakakalimutan. Kahapon, belated. Ngayon daw siya manlilibre. Sakto maaga, may oras Wala pa Sige, dinner Jo, happy time. birthday ha. Sana galingan mo pa. Happy birthday, Jojo. At binabati ko rin ni Monica ng happy 6th Sabbath anniversary kay Kuyang Robert at ating Estrella Bahaynon. Wala po yan ang pagbati mula sa lokal ng Sweden. Yan, ha? Happy Yan. birthday din. Ano oras pa ngayon sa Sweden? Ayun, hindi ko alam. Ano ba tayo? Sana pala tinanong ko, Bandang no? Europe Baka natutulog so, yun, tayo niyan. Sige, sana naman gising kung sakaling gabi sa kanila. Oo. Diba? Pero maganda weather doon, di ba? Hindi pa ako nakapunta pa? Sweden. Punta ka na. Gawa tayo na dyan. Story time. Gawa tayo story dyan. At mapadala tayo dyan. Malay Ganda natin. doon. Di ba? Parang maganda kasi parang pagkaganyan mga countries medyo malinis, parang ganun. Ganun yung parang... Perception. Oo, perception sa kanila. Yung dyan sa area na yan. Although alam ko yung mga area na yan, mataas din ang taxes. Mataas ang tax. Hindi ako sure ha. Hindi ako sure. Pero parang ganun din yung perception ng mga tao. Mataas pala ang tax ni Kuyang. Ayan, mag-comment po yung mga nanonood kung may mga taga-Sweden dyan and give us an idea. Ano bang sige. makikita sa Sweden? Sige. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng... Miyerkules na pala. Yes. Salamat po at shout out kina Migs Bernardo, Teresita Duran at Breg Garcia. Happy viewing din po kay Manig Saka Rexor, Rochelle Gulben at Alberto Federico. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 8:33 na nagsasabi, "Mga kinig kayo ng turo, at kayo'y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.